Hello? Hello, Papa Jack. Hello po. Hello, magandang umaga. Good morning na. Good morning. Opo, good morning na po. Nasa Pilipinas po ba si ma'am? Opo, sa Quezon City po. Quezon City. Anong pangalan? Dada po. Ha? Dada. Dada. Nickname mo, ano mo? Glenda, ganun. Nickname po yan. Nickname po. Ano ba pangalan mo? Glenda? O wag na lang? Amanda po yung totoong name ko, pero Ang dali mo. sama. Ang dali mo naman pa aminin. O, Dada na lang. Ilan taon na si Dada? 25 po. 25. Saka sa QC, Dada. Mayaman po nila. Wag na. Anyways, Dada. Anong ginagawa ni Dada sa buhay? Nag-stop po ako ngayon mag-work po. Pero nag-live stream po ako dun sa mga apps po. Okay. Sa TikTok ba may live stream ka? Gusto ko nga po kaso konti lang po yung viewers. Di lahat naman ng nagla-live stream, nag-umpisa naman sa halos wala. Pero galingan mo, anong nila-live stream mo? Anong ginagawa pag nila-live stream ka? Naglalaba ka? Ganon, ano? Minsan po naglalaba po ako dun sa live stream app po namin. Naglalaba ka? Nagpapa-oras po. Totoo nga? Opo, totoo po yun. Opo. Habang kinakausap ko po yung mga kunyari po, nasa abroad po, ganun. Nasa Pinas po yung iba, ganun po. Pwede pala yun. Anyway, sige. May asawa na ba si Dada sa edad na 25? Opo, meron po. May asawa ka na. Opo, may dalawa na po akong anak. May dalawa ka ng anak. Ano yan? Bali, nung una po, ectopic po. Tapos nung nasundan po na 7 months, nasundan po siya. 3 years old na po siya ngayon. Tapos ngayon po, yung pangalawa po. Bali, pangatlo po, na po siya. 1 year old. Kamusta naman ang motherhood? Okay naman po. Medyo nahihirapan na po Okay. Sige. Anyways, si Dada, anong trabaho ni Mister? Construction po siya. Mahirap din trabaho niya, ano? Opo, mahirap po. Okay. Anong gusto mong pag-usapan natin? Ano po kasi, yung tatanong ko lang po sana kung mag-i-stay pa po ba ako. Kasi pag nag-away po minsan may physical na po, ganun. Alam niyo po yung napanood dun sa ganun din po yung nangyari sa akin. Pero minsan po may pagkakamali. Wait lang, tawag nito, Dada, medyo hindi ko gaano maintindihan na malinaw, no? Parang sumasabog yung tunog, oo. Hello po? Ayan, sige nga, hello? Hello? Ayan. Sabi mo pag nag-aaway, nagkakapisikalan na kayo. Opo, nagkakapisikalan na po. Naku po. Alam niyo po yung napanood nun, yung nag-viral po na police na ganon. Parang napanood ko po yung sarili ko nun. So halos ganun kalalay nangyayari. Ganon po. Sundo po sa gilid ng ulo, ganon. Okay, sige. Ganito. Asan yung mister mo ngayon? Bali, nauwi po ako ngayon sa province kasi malis po ako muna doon kasi parang nagpalamig po. Wala ka sa Quezon City ngayon? Apo, ngayon lang po. Bali, nagpalamig lang po. Saan ka ngayon? Province po, banda po. Rizal, ganyan? Hindi po. Medyo norte po. Norte. Basta province. Ang tanong mo kung babalik ka pa? Siyempre hindi na. Kasi hindi naman po bali nung mga ilang nakaraan pa po yan bago nangyari po yan. Siguro simula po nung nagkaroon po kami ng anak, nag-iba na rin po siguro ng ugali namin. Tawag po dito. Minsan po okay po kami, ganun. Kailan ka huling pinisikal niyan, ma'am?
Nung ano po, pero yun po hindi naman po siya malala. Parang nadampi lang po niya po ako sa kamay, gano'n lang po. Yung gano'n lang po. Kailan ka huling Hindi paningan? naman, siguro po last 3 months po, gano'n po. Okay. Itawag po dito na ano po kasi ako kung saan po kami mag-i-stay kasi 'pag dito sa'min ang hirap-hirap. Yung mga magulang ko, ako lang din nagpo-provide, baka hindi ko kakayanin, gano'n. Baka po kasi 'pag umuwi na po ko talaga dito sa'min, baka hindi na po siya magsustento, gano'n. Kasi ang hirap-hirap po. Kasi nung 'pag andiyan po ako sa QC nagtatrabaho po ako ano, habang nag-aasikaso po sa kanila. Mhm. Ito po kasi yung issue, minsan po kasi siyempre dalawa na po yung anak ko tapos nagtatrabaho pa po ako. Nagpapaoras po ako ng 3 oras, minsan 2. Tapos medyo pagod na po ako kasi mata po yung ginagamit ko po, mata po yung ginagamit ko nakatutok po sa cellphone. Bale Wait parang lang, ang anong hirap ginagawa mo? Anong work ginagawa mo? ano po, nakatutok po sa cellphone. Siyempre po nagla-livestream po, 'di ba po, Ah, nagbabasa ka ng mga comments, gano'n po. mm, Medyo nakakapagod din po yun lalo na po sa mata, 'di ba po? mm. Tapos pinagkasabay ko po yun nag-alaga ng bata. Tapos naglalaba po ako, mano-mano pa po yung laba ko. Wala kaming washing, hindi na po kasi ako nagre-rent kasi medyo masikip po yung apartment namin. Tapos nagluluto pa po ako. Minsan yung mga bata po makalat, gano'n uuwi na po, madadatnan niya, may mga ano po, yung kunyari po, yung pinaglaruan po ng mga bata, gano'n, nagagalit po siya. Pag nagliligpit na po siya, tawag ko na, parang nakikita niya na lang po na parang galit na siya, gano'n. Tapos kikilos ka na lang, parang gusto mo na rin din kumilos, kahit gusto mo mahiga, gano'n po. Yung Tapos pagla-livestream ba minsan, kumikita ka ba diyan? opo, kumikita po. Hmm, Yun nga po, kaya nga po ako nagtatrabaho kasi parang may padala din po sa mga magulang ko. Kasi yung tatay ko matanda na, tapos yung mama ko po ayoko na po sanang pagtrabahuhin kasi yung trabaho niya po dito sa amin, parang inaabuso na po siya ng yung pong pinagtatrabaho niya 3K a month po. So, ibig sabihin parang isang araw 100 lang po yung trabaho, 100 lang po yung ano niya, yung sahod niya po. Sabi ko mm, wag na po siyang magtrabaho, ako na lang po magsusustento sa kanya. mm. Kasi ang hirap po ng ginagawa niya, nagmamano-mano po siya ng laba, tapos naglilinis po ng bahay, nagtutupi, naglilinis Mm. pa po ng ng pusa. So sabi ko, wag na. Kaya ang hirap po kasi hindi ko po alam kung ano pong gagawin ko po. Medyo tuwing 2:00 na nga po ako nakakatulog na yan. Hindi na po ako nakakatulog, tapos mabilis na din po ako pumayat. Na i-stress na po kaya nasashock na po ako sa mga nangyayari. Hmm, Hello po. medyo Yun po. Medyo tahimik lang po kasi yung asawa ko, hindi naman din po siya nagsasabi ng kung anong problema niya. Gano'n po, 'pag minsan nagkakapikunan po, 'pag tinatanong niya po ako, nabubulyawan ko po siya sa pagod na din. Yun din po yung ayaw niya po sa akin, ah, na ba minsan nabubulyawan paulit-ulit po yung tanong, gano'n po. so sinisigawan mo rin siya? Ano po, 'pag kunyari po 'pag tinanong niya po ako, uulitin niya na naman po. Yun po, parang may pitik po, Mm, napipitik na po ako. mm, Kinakabahan ako. mm, Yun, tapos siyempre po bilang babae po, mayroon po kasi akong nakakausap kaibigan ko po babae dati, mm, maganda ako sa ilan. Lagi ko po siya nakakausap, alam niya po yung nangyayari sa'kin, dun lang po ako nakakapag-open. mhm, Tapos parang binibig deal po niya na lumalakas po yung loob ko kasi may nakakausap nga po ako. Kasi kung hindi ko po, malaking pasasalamat ko po kasi nakakausap ko po yung kaibigan ko na yun, kasi kung hindi, baka anong payo ng kaibigan mo? kung na pong bumalik. Kasi nga po, lagi na lang po akong bumabalik.
paulit-ulit na lang po, hindi mo po ako nakakarating ng sorry. Pag sinasaktan na po. Tapos pag dito po kung mag-stay sa bahay namin, syempre po yung yung tatay ko po, yung kuya ko, may mga bisyo po, may giyosi. Ayoko po sana ma-adapt ng mga anak ko yun, na ganun po yung kinakalakihan nila na nag-iyosi. Kasi po nung bata po ako, nakita ko po yung magulang ko na nag-iyosi, may alak, lagi po may gulo. Ayoko po nangyari sa mga anak ko po na parang natotrauma po sila sa ganitong setup. Okay naman po sana dun sa QC, kaso iniisip ko lang po magtitiis po ba ako? Kung magtitiis po ako dun, kasi ang hirap-hirap po, parang nag-usap po kami kasi pinagbablock ko po siya kasi nahirapan po kung kausapin siya. Sinabi ko po sa kanya na pagod na ako, na ayoko na lang, sabi ko po. Tapos sabi niya po, tinatanong niya daw po kung ano daw po ba ang problema ko, po ba sa gawaing bahay. Wala naman po ang problema doon. Ang inaano ko lang po, sana makita niya po yung mga pagod ko. Kasi napapagod din po ako. Hindi niya po kasi nakikita yung mga ginagawa ko para sa pamilya ko. Tinatanong niya po kasi napupunta yung sahod ko. Napupunta po sa magulang ko minsan. Inahati ko po sa amin. Medyo mahirap po. Pero kinakaya ko naman po. Kung magtitiis po ako doon, okay naman po sana magtitiis. Pero hanggang kailan po? Gusto ko po sana lumaki yung mga anak ko na may tatay. Kaso, sa ganung setup naman po, mahirap naman po ako. Tahimik na lang po kami pag nandun po kami. Mga siguro 2 buwan po. Medyo tahimik na lang po ako. Pag gumagalaw po siya, inayaan ko na lang po. Parang inaano ko na po yung sarili ko na parang tinuturuan ko po yung sarili ko na sana mawala na lang yung pagmamahal ko. Kasi wala po eh. Ngayon po, sabi ko nung nakaraan okay na ako, hindi ko na naiisip, nag-text po siya. Sabi niya uwi na po kami. Tapos tinawagan ko po. Sabi ko magtatrabaho na ako kasi yung pong trabaho talaga sa sa cashier po, parang ganun. Mag-apply na po ako. Tapos sabi niya po, hindi daw po trabaho yung hinahanap ko. Kalayaan ko daw po. Sino po bang manghihingi ng kalayaan? Kung hanap ko pera, para masuportan yung magulang ko, para masuportan ko yung mga anak ko. Kung sabi ko po, kung gusto ko man po magloko, sana matagal na. Pero hindi ko po kaya, hindi ko po ngayon gumawa ng ganun. Kadyakan ka pa. Dito ako, ma'am. Nakikinig po ako sa'yo. Yun po. Tapos sinubukan ko po siya kontakin kanina. Siyempre po, tahimik na po ako. Parang okay na po ako mga nakailang araw. Tapos nag-text po siya. Hindi ko po akalain na parang babalik po lahat ng sakit. Tapos ngayon, tinatext ko po, binlock na po ako. Parang alam niya po yun na nanahimik na po ako. Tapos bigla na naman siya magpaparamdam. Sabihin, uuwi na. Ko po,
naawa lang po sa mga anak ko eh. Minsan hinahanap ko nila yung tatay nila. Mhm. Ngayon po, medyo nahihirapan lang po ako kung anong gagawin ko po. Hindi ko po alam na makakatawag ako dito, Papa Jack, kasi lagi lang ako nakikinig. Hanggang sa matapos ka, Papa Jack, nakikinig ako. Hmm. Medyo, hindi ko po alam kung naiintindihan niyo ako. Naintindihan kita. Medyo, Yeah. I understand. medyo mixed po. Medyo mixed po yung pagkakwento ko. Kasi ang dami po nangyayari. Hindi ko na po alam. Hmm. Akala ko po magkukwento lang ako. Iyak na ako, Papa Jack. Mhm. Anong tanong mo sa akin? Yung pa rin kanina? Opo, babalik pa po ako. Yung pa rin sagot ko? Hindi. Paano po yung mga anak ko? Ano ulit? Hindi po sa... Ano, para lang sa wait. akin. Ano yung tanong mo? Paano yung? Yung mga anak ko po, kaya ko po kaya silang suportahan. You will never find out. But I'm not, wait lang ma'am, dadaan. I am not advising you to go back to a place kung saan you could be harmed. Hindi ako kumikibo kasi alam ko may gusto kong ilabas sa samaan ng loob. Pero kung tanong mo kung babalik ka doon, maliwanag, no? Straightforward, the answer is a blunt, no, of course not. Ba't kita papayuhan na bumalik sa isang lugar na pwede ka mapahamak? Hindi ko gagawin yun. Kung tinatanong mo paano yung mga anak ko, hindi ko alam ano yung tanong na yan. Bakit? Magiging kalachuchi ba sila pag di ka bumalik doon? Hindi naman po. Kasi may una po kasi siyang anak, tapos hindi niya na po sinusuportahan. Parang nung nakaraan po, birthday po nung bata, sabi ko, padalan natin kasi birthday niya. Kakasahod lang po niya nun. Sabi niya, walang pera. Well, ganito tayo. Dada. Okay. Ano po? Makinig ka ba yung sabihin ako sa'yo, ha? I know it will not be easy kapag pinili mong wag nang bumalik doon. Pwede niyo pong sabihin sa akin, Papa Jackson, mahirap po yung pagdadaanan kapag di na ako bumalik doon. I know, I understand. Alright? Pero ang alam ko lang, number one, pag piniyuhan kita na bumalik doon, para kitang piniyuhan na pwedeng mapahamak ka sa pupuntahan mo, hindi ko gagawin yan. Pangalawa, hindi ako naniniwalang hindi mo to kakayanin. Hindi ako naniniwalang hindi mo to kakayanin. Kaya mo to. No? Siguro kailangan mo lang ng panahon na mag-reflect anong diskarte mo sa buhay, pero kaya mo to. Maniwala ka sa akin, kaya mo to. Of course, kaya mo to. Hindi ako naniniwalang hindi mo to kaya. No, dadaan na. Look, ako pinapakinggan kita magkwento kanina. You are a young mom. No? Ang bata mo naging nanay. Tama? And I know na hindi ko alam kung tamang tawagin kita pero na ganito, but at some point, I want to consider you as a victim of the circumstances. No? Biktima ka ng pagkakataon. And I know you want something more in life. Kaya lang nanay ka na eh. So yung pangarap mo ay para itaguyod na yung pamilya mo, andun ka na ngayon eh. And yes, kaya mong gawin yan. No? Mga nanay, mga superheroes naman kayo eh. So kaya mo yan. No? Hindi mo para idalhin ang sarili mo, yung welfare mo para bumalik dun sa lalaking yan na ikakapahamak mo.
Partners kayo dyan. Bakit ka parang takot na takot sa kanya na pagpagod siya? Dapat na para bang hari siya ng bahay? No. You have to remember, kung tinuturing mo siyang hari ng maliit yung tahanan, ikaw yung reyna. Hindi pwedeng takot ka sa kanya. Nga po, parang bossy-bossy nga po siya. Yeah. Sinabi ko na po sa kanya yan kasi parang bossy-bossy ka naman. Sabi kong ganyan po. Huwag ka nang bumalik dyan. I'm not kidding. Opo. Okay naman po ako. Parang decidido na po kung hindi na po babalik kasi dati po ilang beses na po ako umuwi dito sa province na ganyan lang po. Lagi pag umuwi po, parang ako po yung nagpupush sa sarili ko na uuwi na lang ako kasi wala din akong choice. Lagi po ganun na ako. Di ba po naglayas po ako kasama yung mga bata. Nagbabas lang po kami. Siksikan kami sa isang upuan lang po para makasave po kami ng pamasahe. Tandong ko po silang dalawa. Tapos, dala-dala ko po yung mga bag po, gano'n. Po, tawag dito, ang tiste po, hindi na po kami susunduin, gano'n. Ako lang po uuwi. Parang napahiya lang po ako. Sabi ko, hindi na ako. Wag mo nang isumbat yan kasi ginusto mo namang umalis. So, wag ka na magdrama sa part na yan. Kasi ikaw naman yan, diskarte mo naman yan. Nakakatawa yan at saka nakaka-insulto sa part mo kasi lalayas-layas ka, balik-balik ka. So wag mo na, hindi ka nakakaawa sa part niya kasi ginusto mo. Ito naman si Diba? Ngayon, dahil ginawa mo na yan, nakauwi ka na sa bahay niya, pangatawan naman na yan. Alam mo, hindi ko alam kung anong family background meron ka. But I believe that you are so a lot safer dyan sa bahay niyan kaysa doon sa Quezon City. Tama, mali? Tama po. You are a lot safer dyan kaysa sa Quezon City. Diyan ka na, wag ka na umalis. Opo. Kasi mag-aaral na din po yung anak ko. Medyo nahihirapan po kung mag-decision. Paano kaya? Wag na, ate, wag na. Alam mo, ito. Meron akong gustong I want you to close your eyes and I want you to imagine this with me. Ready? Yeah. Kung babalik ka sa Quezon City, hindi na natin kailangang hulaan pa, Dada, kung anong buhay ang nag-aantay sa'yo in the next 5 years, in the next 10 years, in the next 15 years. Madali nang sabihin sa'yo kung anong buhay ang meron ka 20 years from now. Tama, mali? Hindi na tayo kailangan maghulaan pa kung ano ang magiging buhay mo in all the years to come. Alam mo na yan. Tama, mali? Opo. Okay sana yung mahirap na buhay. Hindi na mahirap, yung payak, no? At simpleng pamumuhay kung masaya ka. Kasi kung masaya ka, makakalimutan mo mahirap ang buhay. Tama, mali? Opo. Pero kung hindi ka masaya at mahirap pa yung buhay, ba't mo pipiliin yun? Now, on the other hand, kung nandiyan ka sa bahay ninyo, at least kahit papano, meron kang kahit kakaunting free will para madiskartihan at baka sakaling mabago yung posibleng future mo. Tama ako, mali? Tama po. Tama? Opo. Yes. So, kung pupusta ka ng para sa future mo, diyan ka sa inyo. Kasi you have full autonomy and you have full control of how your future life might be. Nakikinig ka ba sa akin? Naalala mo yung caller ko nung nakaraan na artista na ngayon sa ibang bansa? Nakilala niyo ba yung caller ko nung nakaraan? Yung artista na sa Saudi. Hindi ko ata napansin ganun. Hindi ko alam kung anong nakalimutan ko na pangalan. Si Lynn ba yun? Si Lynn ang pangalan. Yan ang buhay niya. Buhay mo ngayon. Bala ko nga po sana mag ibang bansa kasi yung apelido ko po mali.
Hindi ko po alam bakit ganun. Huwag kang mag-alala, aayos naman yan. Tama po kasi sa sa yung live birth po. Tapos sa NSI, PSO po, PSA, Hmm. po siya, iba po yung iba po yung letter. Okay lang. So, parang hindi po siya Dada, tugma. Dada, wag mo nang problemahin yan. Naaayos yan. Ministerial lang yan. Paperworks lang yan. Mm. Okay? Maaayos yan. Opo. Kung yan lang. No? Hindi imposibleng maayos yan. Kung yan lang problema mo. Hindi katapusan ng mundo yung problema na yan. Opo. Nagkakaintindihan tayo. Opo. Medyo lumuwag-wag na po yung aking nararamdaman. Ko po kasi darating yung panahon na hinisihin po ko ng mga anak ko na nakipag-iwalay po sa tatay nila. No. Matatalino ng mga bata ngayon. They might question or they might ask questions kung bakit hindi kayo magkasama ng tatay nila. Pero pag tumanda-tanda sila at naipaliwanag mo sila sa kanila na maayos, maiintindihan nila yan. Here's what I want you to realize, okay? Po. Kaya po nagsisik din po ako ng kung ano po yung dapat kong gawin kasi mamaya nasa akin lang po yung problema. Ganun po baka. Regardless kung Ganun nasa yung po. regardless kung nasa yung problema o wala, ang alam ko lang, hindi ka na safe doon. Doon lang Opo, magtatapos kasi yung payo ko paggalit sa po iyo. siya. Paggalit po, iba na po yung Okay, makinig ka dati mabuti. po sa mga gamit lang. Makinig ka mabuti. Listen, quietly. Ready? Ready? Opo. Okay. You are just 25 years old. Gusto ko maalala mo tong part na to ha. It's not a curse. It's a gift. Bata ka pa. There are so many things you can do with your life. There are so many efforts you can put in to better your future. Hindi ko alam kung paano mo gagawin yon. Hindi ko alam kung anong diskarte gagawin mo. But I know that you are 25 years old. You are young. At sa edad mo na 25, ang alam ko, matibay ka na. Opo. So I am not scared for you. I don't fear for you. Alam kong kaya mo to. Kaya mo to. Of course, kaya mo to. So I want you to remember na 25 ka lang. If you don't do something at nandiyan ka lang, you might end up being 30, being 35 years old, being 40 years old, and then pagpatak mo ng 45th year birthday mo, magsisisi ka, dapat nung 25 ako, binago ko na yung future ko. Tingnan mo, ito yung buhay ko ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako masaya. You have to remember that. You do not know where life is going to take you unless you start the journey on your own. Opo. Okay. I-loudspeaker mo nga ako. Dada, Opo. Naka-loudspeaker na po. i-type mo sa akin yung mo, cash G mo. Hindi ko pwede sabihin yung word eh. Mag-aambag ang lahat ng to sa'yo. Hindi ako nagbibiro. Dito po sa account niyo po. Hindi po ba nakakahiya? No. Kahit magkano lang. Para yung mga maiingay dyan, magkasilbi tayo tonight. Dalihan nyo. Ano pong gagawin ko po? Ipadala mo lang sa akin. Ayan po. Hindi ko. Okay guys, bago tayo magtapos dito, no? Mag-aambag kayo ha. Hindi nyo kailangan lahat. Yung mga bukal lang sa kalooban. Babasahin ko to in Tagalog. In Tagalog, bahala na kayo English. Wala, siyam, tatlo, walo, anim, wala, walo,
wala, siyam, isa, isa. Ako, Papa Jack, nakakaya naman. Iiyak ako, Papa Jack. Bakit sinasabi mo sa akin ito ngayon? Actually, number ko pa yung binigay ko. Sa akin mapupunta yan. Ha? Charot. Charot lang. Ulitin ko. Makinig ha. Okay, makinig. Wala, siyam, tatlo, walo, anim, walo. Ay, sorry. Ulit. Erase. Nagkamali ako. Wala, siyam, tatlo, walo, anim, wala. Walo, wala, siyam, isa, isa. Okay? Okay. So, ganito yan ha. Pangalawang beses ko lang ginawa ito sa kabuang program. I think pangalawa lang, no? Second time. Yung huling-huling ginawa namin, alam mo kung magkano ang nalikom ko? Po. In matter of 3 hours, naka 11,000 kami. 11,000 po. Yes, no? So, hindi ko pinapangakong bibigyan pagkakaipon ka na. Hindi ko sinasabi sa'yo. Pero mababait yung mga nakikinig sa atin. Yung mga nanonood. They're really nice. Diba? Ano lang po, advice lang naman Diba? po. Tawag nito, itong mga to, these people are very and highly opinionated. But these people na hindi pa na-block sa aking live, their hearts are in the right place. So, ang assignment mo naman sa akin, dahil makakatanggap ka ngayong gabi, dagdagan pa siguro yan in the future, no, bukas, kasi i-upload ka naman sa YT ito. Parang may panimula ka lang, okay? Ngayong gabi, bago matapos ang gabi, nakikinig ka naman sa akin, di ba? Hanggang mag-last caller. Bago ka magtapos, ipipm mo ko kung magkano na ang dumating para makapag-thank you ko sa kanila. Ha? Wag dito sa pinantawag ko sa'yo. Doon sa unang-unang piniem mo. Diba dalawa yung account na ginamit ko? Doon sa unang-una. Doon mo ko i-update para makapag-thank you tayo sa kanila. Okay? Apo. Para may panimula ka, no? Para hindi mo kailangan. Para kahit pamasahe lang, pang-ayos ng document. Dada, you are just 25 years old. There are so many things that life can offer you. You just have to take the leap and take your chances and take the risks. So all of us, no? We are wishing you all the luck that the world can offer you. Opo. Kasi Papa Jack, ako lang talaga yung nasa nila mama at ni tatay ko eh. Ako kasi yung middle child. Alam mo yung sa'yo lahat yung ganun. Okay? Kaya, So, okay. Basta ha. Okay? Basta. Tandaan mo ha. I-update mo ako bago matapos yung programa ko kung nakamagkano ka. Hindi ako, huwag ka mag-alala, hindi ako mangungumisyon sa'yo, ha? Para makapag-thank you tayo. Para makapag-thank you tayo sa kanila. Kasi yung mga yan, madalas kong awayin yung mga yan. Naaway ko yung mga yan. Kaaway ko yung mga, pero pag ganito ang usapan, mabait yung mga yan. Papa Jack, isa na rin natawa sa kaaway mo minsan. Ingat ka palagi. Salamat sa pagtawag, Dada. Ako, salamat po. Bye-bye. Salamat po.